palusot ka pa, pwede ka man magpetisyon sa pamamagitan ng inyo pong abogado na paminsan-minsan masilip mo si Digong at matulungan sa paglinis ng puwit at saka ng kuko. Pwede mong gawin yon. Kasi parehas kayo, detainee. Diba? Request ka, magpetition ka doon sa ICC judges. Siguro naman po, for humanitarian consideration, you will be allowed as a detainee. Just like the former president na mahal mo, palusot ka para ma-justify yung pagtago mo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito na yung breaking news ngayon. Si Bato de la Rosa mga kababayan, hinudas na, nilaglag, tinalikuran si Digong. Totoo niya, Mr. Maravillas. In-interview po ni Jessica Soho, inamin, nilaglag mga kababayan ni Bato de la Rosa yung kanyang amo na naging dahilan kung bakit siya naging chief PNP at naging siyang senador. O di ba, mga kababayan? At hindi lang si Digong ang kanyang nilaglag, pati si Alan Peter Cayetano nilaglag. Hindi na nag-attend sa session ngayon. And as a result of that, namimiligro, mga kababayan, na mapalitan si Cayetano. Yan ang sabi rito, Senate now 13-11 ang bilang. Minority 11 kasi sumali na si Migs at saka si sa minority. Si JB Ejercito. Yan watch. Senators JB Ejercito and Migs Subiri who previously declared themselves independent formally manifest, they are joining the minority bloc. This leaves the minority just 2 members short of a leadership change. But with Senator Bato de la Rosa into hiding, the majority is just a vote, isang boto na lang shy in case a division of the House is called for a new leadership. Ejercito said Senate President Alan Peter Cayetano offered him the post of majority leader. In a spot in the 13-member majority bloc, hitang Cayetano but chose to stay with the minority. Hindi man po pwedeng bumalik si Bato de la Rosa. Siguradong madideliver na siya sa dahig. Galit na yung ating Pangulo. Yan sabi ni Yossi Castro, Marcos appeared disappointed over Bato de la Rosa's escape. Tapos, mga kababayan, sabi dito, sa huling pangyayari patungkol doon sa di umano, pagtakas at pagkawala, kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga, sabi ng press officer. Marcos disappointed over the developments in the Senate, including Senator Bato de la Rosa being able to escape despite the chamber's protective custody. Tapos, mga kababayan, so hindi na ito magpapakita si Bato. At malamang yung nasa Senate majority ngayon, may isa o dalawa, baka sobra pang bumaliktad. Ganun lang, mga kababayan. O ngayon, balikan natin yung sabi natin, mga kababayan, na si Bato, nilaglag na pati si Digong. Hinudas na niya. Ayan sabi dito sa report ng Daily Guardian, mga kababayan, Bato, Hague plan change after detention rules. Nagbago na ng isip si Bato de la Rosa. Ayaw na niya. Nasamahan si Digong. Dati, di ba, gusto niya nasamahan, willing siyang samahan. Pero may palusot na naman po si si Bato. Sa interview ni Jessica Soho para lang ma-justify
yung kanyang paglaglag kay Digong, paghudas. Sabi niya, willing din siya para malagaan niya yung matanda. Pero ngayon nagbago. Ayan o, talagang pang sarili lang, mga kababayan. Napakasinungaling ni Bato. Ayan o. Senator Bato de la Rosa said he changed his mind about joining former President Rodrigo Duterte in The Hague after realizing that detention there would not guarantee the reunion he had imagined. In an interview with Jessica Soho, De La Rosa said he initially wanted to be with Duterte, who is facing proceedings before the International Criminal Court. But the senator said he later learned that visits in the detention area are limited to immediate family and that there was no assurance he and Duterte would be placed in the same cell. Palusot ka pa? Pwede ka man magpetisyon sa pamamagitan ng inyo pong abogado na paminsan-minsan masilip mo si Digong at matulungan sa paglinis ng puwit at saka ng kuko. Pwede mong gawin yon. Kasi parehas kayo, detainee. Diba? Request ka, magpetition ka doon sa ICC judges. Siguro naman po, for humanitarian consideration, you will be allowed as a detainee. Just like the former president na mahal mo, palusot ka para ma-justify yung pagtago mo. Tama mga kababayan? Hindi niya justify niya na hindi sumuko. Yan ang sabi rito. Nagbago ang aking posisyon dahil noong nandun si President Digong at binibisita ng mga taga Davao ay hindi pala pwedeng makabisita basta-basta doon, kundi yung immediate family lang, sabi ni De La Rosa. Kung mahal na mahal mo talaga si Amy Marcos nga, pumunta doon. Kahit hindi niya nasilip, at least moral support. Di ba? Si Robin Padilla, pabalik-balik doon. Hindi man niya nasilip, moral support sa mga supporters. Pero kayo, talagang ayaw ninyo. Ni minsan hindi kayo bumisita doon. Nung wala pa po kayong warrant of arrest. Ito na yung pagkakataon ninyo kasi may warrant of arrest kayo para maipakita po ninyo ang totoong pagmamahal. Kaya lang, wala man pala. Hindi man totoo yung mga sinasabi ninyong mahal na mahal ninyo si Digong at kaya ninyong ibuwis ang buhay para sa kanya. Puro man lang pala kwento. At ngayon, mga kababayan, nilaglag pa ni Bato na talagang yung purpose kung bakit mga kababayan sa lumitaw para lang agawin yung presidency kay Tito Soto. O di ba? Puro palusot mga kababayan. Sabi pa niya, at halimbawa ako ay makulong, ay hindi naman guaranteed na isang sila lang kami, so it defeats my purpose of going there. Kung ganun lang din pala mangyayari na hindi kami magkasama. Hindi po yon ang importante doon. Ang importante doon na ma-feel ni Digong na nandiyan ka lang sa katabing selda. Di ba? At least magkakausap man lang kayo. Kahit siguro paminsan, pagbibigyan naman siguro. Kasi hindi pa man po kayo convicted. Under trial pa kayo. At importante sana, yung respeto sa batas. Wala kayong respeto sa batas. Kayo ay mambabatas at dating law enforcer, pero wala kayong pagrespeto sa batas. Yun ang nakakalungkot. So hindi ka bagay na maging mambabatas. Ang dapat tawag sa'yo, mambubutas.
gumawa ng butas para makatakas. O, di ba, mga kababayan? Kaya yung panawagan po ng palasyo, dapat niya, harapin niya ang ICC warrant. Sabi ni Attorney Claire Castro, press officer, mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyu ang ICC, katulad nung sinasabi dati ni Senador Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Ito si Yossi Castro sa mga katanungan ng mga Palace reporters sa iba-ibang issue, mga kababayan, kasama yung panawagan na palitan na si John Vic as DILG Secretary. Good morning, Undersecretary. How does the Palace respond to growing calls to replace Interior Secretary John Vic Remulla? Wala pa pong anumang makukomento sa panawagang yan. Hindi po ito napag-uusapan sa ngayon. Gaano po ka-satisfied ang Pangulo doon sa performance ng DILG, not only with the Senate fiasco last week, but also with wrong information about Zaldico's golden visa, Zaldico's Portuguese passport, the timeline for his arrest, as well as the supposed soon release of the Interpol? Medyo nagkasunod-sunod po kasi. Ano po yung pinapataw ng Pangulo? How does the President hold the Interior Department accountable for these gaffes? Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing nung Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Remulla. Ma'am, last for ngayon. Ma'am, last for my end. So, ibig po ba sabihin, walang katotohanan yung mga umiikot na balita na maaaring si dating Senator Antonio Trillanes o kaya naman po ay si dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos yung pumalit kay John Vic Remulla sa DILG? Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonario. Hi, Yusa. Good morning. On serving Senator Bato his warrant, Attorney Nery Colmenares said the government can find Senator De La Rosa with all its intelligence fund. Kung gugustuhin daw po ng gobyerno, mahahanap naman po talaga si Senator Bato. Since the senator has now escaped twice, how is the administration utilizing its resources to hold the senator to account? So, sinasabi po pa talaga natin na siya ay tumakas. Sa unang pagkakataon, nung nabanggit po ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest, ito naman po ay hindi pa nasa sa publiko. So, hindi naman natin masasabing siya ay tumakas, kundi siya ay nagtatago lamang para siguro hindi siya maabot ng kamay ng batas. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyu ang ICC. Nakita naman po niyo kung paano magtrabaho ang ehekutibo. At siguro ang dapat lang mangyari dito ay wag natin pabayaan ang may mga masamang balak na paligtasin ang dapat na managot. And ma'am, the OSG also gave a strong worded comment that a sitting senator running away from the very courts that he's seeking relief from should be denied of his pleas. We understand Malacanang leaves all opinions to the courts, but doesn't the palace see a need for a stronger stance, especially now that this has reached international traction? Kita-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Question mula kay Maricel Halili, TV5. Yusek, good morning. So how does the palace, those personalities like Senator Robin Padilla, who allegedly helped Senator Bato to leave the Senate premise? Magkakaroon po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi
na siya pa ay isang ordinaryong citizen na kapag sinabi niya na kapag may nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan? At merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagpapatakas, dapat lang din po tayong mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants. Good morning po, ma'am. GMA. Ma'am, tungkol ito sa sa status ni Senator Bato de la Rosa na sabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat natin kilalanin ng warrant from the ICC. Last week, ang sabi po ng Pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganun pa rin po ba ang utos niya despite the position of the OSG that Senator Bato is a fugitive? Kung ano po ang dapat na gawin, nagsalita na po ang DOJ. Nasa ngayon, dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit, hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin. So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago depende sa magiging development sa pending na petisyon sa Supreme Court. Opo. Pangalawang tanong ko lang po, as President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently? Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano ang sinasabi ng batas. Did you hear him express, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon? Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how Nung things are nagkaroon turning out. nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado. Follow-up question mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, yung tanong ng marami ngayon, I would like to direct to the President. Kung hindi ka pagalit, bakit? Kung hindi ka pagalit, bakit? Yes, with the performance of the arrest, because this is not the first time that the Philippines tried to serve an arrest warrant from the ICC. The public has been comparing the performance of former PNP Chief Torre compared to the failure of the NBI to serve the arrest warrant against De La Rosa. Bakit po hindi naho-hold accountable kung sino mang ahensya yun pong nagkulang para maipatupad yung pagsaserve ng arrest warrant? I-correct po natin to. There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila. But was it right for the NBI to succumb to the authority of the Senate na ilagay under, na ipahinto o ipahalt o isuspend yung pagsaserve ng arrest warrant while he is under protective custody? The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest? But was it right for the NBI to actually adhere to that demand of the Senate kung wala naman pong legal basis according to some analysts? Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas. Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Senate po, with all yung tawag ni Senator Aimee, Senate siege. Do we may reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya kung mako-consider niya ba na desecration ng institution
yung nangyari po? Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. And this is also the position of the President po, Of ma'am. course. And another question po, kasi nagkaroon po ng change of leadership and I don't know kung makakaroon pa ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po considering na ngayon na yun sisimula na yung impeachment trial po sa Senado? Ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan. Nasa Senado po yan. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. The President's thoughts on the Ombudsman's decision to suspend the Senate Sergeant at Arms over what happened to the Senate recently. Ang Ombudsman po ay isang independent body. So trabaho po yan ng Ombudsman. But sang-ayon ba kayo or ano ang thoughts nyo about this given that you've been saying dapat accountable yung dapat managot? Sang-ayon man o hindi sang-ayon ang administrasyon, sinabi po natin ang Ombudsman po ay isang independent body. So kung ano po ang kanilang magiging desisyon, yan po ay hindi panghihimasukan ng Pangulo. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yusek, para hindi na lang po maulit yung komosyon ng nangyari sa Senado and para hindi na rin po maulit yung long hours ng pag-aantay ng dating inuhuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para hindi na rin po masyadong magamit yung resources ng gobyerno, would Malacanang call kay Senator Bato de la Rosa na isuko na lang po yung sarili niya. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Malacanang na magiging credible po yung Senate na tumayo bilang impeachment court kasi po may mga senators po tayo na may mga kaso sa Ombudsman and ICC and other. Hindi natin mabibigyan ng anumang paghuhusga sa ngayon. Ang mga magiging senator judges, nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad ng sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Isaac, follow-up lang po din sa statement niya that the Senate was never under attack. So, can we get a categorical answer if the palace shares the sentiment of the NBI that it was staged? I cannot say anything about that. I cannot make a judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that from the reports also made by some journalists, some reporters. So kayo na po mag-assess. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Malinaw, magaling si Yussi Castro. Mabuhay ka, Yussi Castro. O diba, mga kababayan, nakakalata tayo. Baka may malaking balasahan na mangyari. Anyway, mga kababayan, yan na muna. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.